pinapagatan po natin na hope exposes falsehood. Ang pag-asa ay pinapakita ng pag-asa kung sino ba yung buwan. Ilalahat ng pag-asa kung ano ba ang buwan, kung ano ba ang faith. And ito pong message ko nito ay, or yung passage po natin, meron po siyang pinalaman dun sa pagkalat ng mga buwan na teachers, mga false teachers sa Asia Minor noong time na isinulat ito ni Peter. Ito, yun nga, actually, ito yung pinakahuling pagkakataon ni Peter. Huling paalala ni Peter doon sa mga believers kasi nga, we know that this is the last letter that Peter wrote bago siya namatay. And huling pagkakataon para kay Peter para ipaalala sa mga believers, ano ba yung pinaniniwalaan natin? Ano ba yung, bakit kayo nandito? Bakit kayo nasama dito sa group? At ito yung pinaniniwalaan natin dapat. Kasi may mga tao na pumasok sa community natin na nagpapakita or nagtuturo ng mga bagay na ayaw sa ako ng paniniwala. So, yan po natin yung ating pag-aaral ko for today. Pibat ko natin sa ating buong background ng ating text. So verses 1 to 3, it's a warning. Sinabi po dito ni Peter sa mga believers, sa mga kausap niya, sa letter niya, na magkakaroon ng mga false prophet. Kung gaano nagkaroon ng time sa Old Testament, how there were false prophets there na nagsasabi na, ay, hindi tayo mawawala dito sa ano, as long as we have the temple. Hindi tayo mababayaan. These were actually false prophets kasi ang dinecree na ng Panginoon, tatanggalin ko kayo lahat sa lupang ito dahil nalimutan ninyo ang inyong covenant sa akin. So, kung paano nagkakaroon ng mga false prophets during the time of the Old Testament, sinabi ni Peter na sinabi niya sa verse 1, but false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you. So, it is a warning, paalala, babala, na may mga false teachers na papasok sa loob. We'll talk about that a little in a little while. Kasi isa itong realidad na kailangan natin harapin. Pangalawa, sa verses 4 to 9, makikita po natin yung po mga references to the Old Testament. So, binanggit yung kanina, yung mga fallen angels sa verse 4. Binanggit yung si Noah, kung paano sinira ng Panginoon yung lahat. Pero naligtas din si Noah at kanyang family. Binanggit din niya Sodom and Gomorrah. Okay, so saan ba yung Sodom and Gomorrah? Hindi din siya fictional na city, but it is an actual city. And I think nahuhukay na ng mga archaeologists yung lugar na. And there is evidence na itong lugar na ito has been burned to the ground. So, yan, verses 7 to 9 actually. Itong portion po nito na verses 4 to 9, medyo merong format na ginamit po si Peter to present yung kanyang point, yung pinaka-point na titignan po natin dito. And then sa last part po ng chapter, sa verses 10 to 22, ay medyo masakit yung mga salita dito na binitawan ni Peter. Mga mahulay yung mga salita. Actually, hindi siya nagpapigil dahil mapatay na rin ako sa Bible. Hindi nag-hold back si Peter na sabihin dun sa mga kausap niya na ganito yung itsura or ganito yung mga katangian ng mga false teachers na nasa kalagitnaan nila. For example, verse 17, waterless spring. So, ibig sabihin, bukal na walang tubig. Ganun ba nun? Diba? So, it is a figure of speech na parang pagka uminom ka ng tubig sa bukal na ito, hindi mapapawi yung uhaw mo. Okay. Kaya, may tubig siya, literal na tubig, pero hindi napapawi yung uhaw mo. Ano ka lang, parang lalo at lalo pa doon na mauuhaw. So, parang pag, di ba, yung nangyari, yung mga survivors sa gitna ng dagat, bakit sila namamatay? Sa kabila ng fact na ang dami tubig sa paligid nila. Diba? Kasi, pag ininom nila salt water,
lalong lalong mag-crave ng tubig yung kanilang alcohol. Try niyo ba naman uminom ng may paalat ng tubig? Di ba? Yung katawan niyo, maghahanap lalo ng fresh water. Kaya maraming mga survivors na, survive na sila doon sa lulubog yung bato nila. Nadatnan na sila doon, dehydrated, kasi wala silang nainom ng tubig. Despite the fact na ang daming tubig sa paligid nila. This is driven by a storm. Kung nakita ko ninyo recently yung mga yung mga reels doon sa inyo nangyari sa Dubai, na parang ang dilim-dilim, tapos may biglang hangin na dumating. Parang ganito po yung gusto niya sabihin. Pero, yung mist driven by a storm, this is more close dun sa yung feeling natin na kapag ako'y bumubulog. Siyempre, pasok mo na yung sampayan. In-expect mo na mayroong uulan, tapos biglang wala. Yung pala yung wala doon lang sa malayo. So, parang, ganun din. Pinapaasa ka sa wala. Ganun yung, and, hindi lang sa pinapaasa ka sa wala. Kundi, basically, pinoconfuse ka. So, ganun daw yung mga characteristics ng mga false teachers. Ganun yung mga maling katuwaan na makakala sa loob ng church. And that is just two of the many things na sinabi ko to the teacher. Talagang marami siyang gustong sabihin. Bago natin alamin kung ano ba yung mga bakit importante na ma-determine natin kung paano in-expose ng pag-asa ang falsehood. Kailangan, alamin natin what is the gospel. Sabi sa 1 Corinthians 15, yung sinulat ni Paul, sabi niya, for I deliver to you as of first importance what I also received. First importance, ibig sabihin, pinaka-importante, priority message ko. Ano yung message niyon? That Christ died for our sins in accordance with the scriptures. He was buried. He was raised on the third day in accordance with the scriptures. And he appeared to Cephas. So Cephas is Peter. So basically, si Paul nag-shout out kay Peter. And natitignan niyo later on sa chapter 3, si Peter nag-shout out kay Paul. Diba? Meron silang ugnayan sa isa-isa. Pero, ano yung katotohanan na makikita natin dito? Kasi, tanongin natin, di ba? Ano ba yung gospel? Good news. Madalas nangyayari sa amin ito sa usapan sa iyo. Alam niyo ba yung gospel? Alam po namin yan. Good news. Ano yung good news? Gospel. So, ano ba talaga? Di ba? Bakit siya good news? Kasi, Christ died for our sins. So, ibig sabihin, merong bad news. Okay? Yung kasalanan natin, yun yung bad news. Kasalanan natin ang nag-iwalay sa atin mula sa possession of Diyos. So, good news dyan is that Christ died for our sins. In accordance with the scriptures, ibig sabihin, nakasulat, nakatakda na si Jesus ay mamamatay para sa atin. Dahil siya lang yung makakapulfill ng requirements para matanggal sa atin yung penalty ng kasalanan. Tapos, lalo siyang good news kasi ilibing siya, he was buried, and then he was raised on the third day. Again, in accordance with the scriptures. So, ibig sabihin, in accordance with the scriptures, ito ay ayon sa salita ng Diyos, sa pinitawang salita ng Diyos, kasi tapos ito po ay nasusulat. Okay? So, nasusulat based on what was written on the Old Testament. Yung scriptures na tinutukoy dyan, Old Testament. So, ibig sabihin, yun yung gospel. Okay? Good news siya kasi again, ito yung bad news. Good news siya kasi ginawa ng Panginoon or ginawa ng Diyos yung paraan para tayo ay muling mabuhay. Para tayo ay muling makapagkasundo sa Diyos. Ang hirap naman ng verse, pastor, hindi ko kaya baka magkamali ako ng verse, pero gusto kong share. Sige, kandaan na lang yung nakanta natin nitong past few Sundays. Sabi doon, you live, you die, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. He's believing in that. Okay, so tandaan natin yun. And let's keep that in mind sa pag-aaral natin sa umagang ito. Kasi
knowing what the gospel is will help us, ano ba yung false na katuruan na kumakalat sa loob ng church. Tandaan po natin na sure, hindi nyo kailangan magtanong kung meron ba talaga, pero surely, papasok po at actually kakalat ng mga false teachers sa loob. Kung nangyari yun sa kabuuan ng history ng Israel, it's very much possible na mangyari din po sa atin. And yun po yung kailangan po natin bantayan dito po sa loob po ng ating community. It happens not only sa atin po dito sa Joy in Christ, but it also happens sa convention, it also happens sa mga kapwa natin ng mga Kristiyano regardless of denomination. Ano ba yung mga false na katuruan na yun? They will seek to be bring in disruptive heresy. Heresy means na katuruan na mali talaga. Heretical. Hindi siya ayon sa maaaring nanggaling siya sa Bible, yung nagtuturo. Pero mali yung tinuturo niya. Case in point. Ito pong Friday, ay nagpunta po kami sa Philippine Book Festival sa World Trade Center. Tapos, meron po isang publisher na isang sikat na preacher, sikat na tagapagturo. Tapos, meron siyang libro. Tapos, nakalagay din sa promotion para sa kanyang libro ay alamin mo kung ano ang toothpick na mabibigay sa inyo ng tunay na riches. Wow, talaga. So, medyo delicate yun. Kailangan, parang ang implication, kapag ikaw naghihirap, kulang yung faith mo, or hindi ka po delikado ano yun. Even denying the master who bought them, bringing upon themselves with destruction. So, yung bagay, makikita po natin dito sa passage dito, na kailangan po natin bigyan ng pansin. Una, sinasabi ng mga buwan na tagapagturo na hindi totoo si Jesus Christ. Denying the master who bought them. Hindi nila nila si Jesus Christ, pero hindi nila pinutuloy si Jesus Christ as God. Okay? And maraming mga churches ngayon, maraming mga tagapagturo ngayon na nagpapakita na Christian sila pero hindi nila kinikilala si Jesus Christ. They say that si Jesus ay isa lang magaling na tagapagturo. Hindi siya talaga anak ng Diyos. Kasi kung Diyos, kumpleto na yun eh. Bakit kailangan niya ng anak? Which is similar to a major religion na nagde-deny din na bakit si God bakit niya kailangan ng anak. Okay? Tinanakit natin last week na hindi naman talaga yung anak in the sense na iniluwal na anak. But anak meaning one who represents the Father. Diba? So, Joseph, dahil ikaw yung perfect example para dito. Pag titignan mo si Yoyo, sino ang tatay niya? Diba? Kuya Joseph. Wala na katulad doon. Diba si Kuya Joseph yung tatay niya? Diba? Kasi, ito mo magpapapa sila. Pareho sila ng hubog, pareho sila ng wala ka nito. Kakasabi ko sa inyo, sorry kung maka-offend ako, pero wala ka nito. Wala halong mali siya. Diba? Pero sila ng features, diba? Tapos, nakikita mo din, parang sila na mag-uugali. Diba? Kasi, yes sir, how can I help you? Tapos sila sa, what's that? Can I help you with that? Diba? Parang din sila, diba? Kasi nga, yung anak is a representation of the Father. Jesus, as the physical representation of God, that is what makes him God's son. Okay? Hindi dahil sa pinanganak siya na anak ni Mary. Okay? Hindi yun yung nagpapa-Diyos sa kanya. Kaya siya anak ng Diyos dahil siya physical representation of God who is in spirit. And then may mga preachers na actually na sinasabi na ginajustify nila ang sexual sin, sexual immorality. Kasi, so, pero
Sabi nila, okay lang daw yun na magkaroon ng iba't ibang mga relasyon kasi sinasabi daw sa commanding visas, we love one another. Oh, kasama ba yun, di ba? Love one another daw yung asawa ng mundo. O sino man. Marami ng mga Kristyano pinangahawakan ng paturuan. Hindi dapat naghihirap ng isang Kristyano. So, kaya nga binanggit ko kanina, there are so many books about it. There are so many posts about it. It used to be dati, kung gusto mo makarinig ng isang preacher na magtuturo, papakinggan mo sa radyo or papanoorin mo siya sa TV. Usually, yung mababasa mo sila sa libro. And lalo ngayon, despite the fact na actually nagde-decline yung faith, pero yung mga ganitong klaseng libro, kung ako, susunod ako ng libro, na How to Have Your Best Life Now. Yan, yan. Guaranteed na bestseller yun. Kasi meron na nagsulat ng gano'n. Oh, How to Have Your Best Life Now. Tapos, nagpapakilala siyang pasto. So, lalo pa ngayon, meron tayong social media. Meron kang TikTok, meron kang YouTube. Diba? Hindi na mabilis kumalat ang balita, kundi kahit sino actually pwede na magsabi at magpakalat na. So, meron isang sikat na vlogger, hindi ko na po siya papakalat. Pero, inilabutan ako sa kanya kasi maraming mga kasyano nagsasubscribe ko. And then, itong lately, meron siya isang episode na sinabi niya na tungkol sa bakit daw ang demonyo sumisigaw. Kasi daw ang demonyo insecure sa atin. Si God daw, bumubulong lang kasi malapit siya sa iyo. So, saan mo nakuha yun? Kasi, nakasulat din dito sa Bible na actually, yung demonyo, siya yung bumubulong. Okay? Tapos, ang demonyo, nagpapanggap siya na isang angel of light. Actually, nakasulat somewhere dito sa akin. Sa 1 Peter, pag-aaralan sa 1 Peter, sinabi doon na porket nakasulat na ang demonyo parang leon. Diba? So, ibig sabihin siya yung sumisigaw. Hindi. Diba? Ayun nga diba? Si Satan, nung kausap niya si Jesus, sumigaw ba siya? Kausap niya. Diba? So, huwag tayong pumasok doon sa ganung klaseng interpretation na yung interpretation na nakabasa sa feelings natin. Na if a verse makes you feel good about yourself, that does not necessarily mean na applicable siya sa bawat isa sa atin. Maaaring may mga verses kang nabasa, it ministers to you. Kasi yun yung paraan ng Panginoon din to talk with you. Kasi hindi natin actually kailangan ng bulong. Maging ka tayo sa mga bulong. Kailangan natin basahin natin. Hindi natin kailangan ng mga bulong, hindi natin kailangan ng mga signs. Meron sa Facebook Lord, bigyan niyo po ako ng sign para sumunod ako sa inyo. Tapos lumabas, nagkaroon ng isang palakpakan. O yan, Bible. This is the sign. Diba? Hindi natin kailangan ng signs. Kailangan po natin basahin yung salita ng Panginoon. Madaling mag-post, madaling mag-share. And kung maraming likes, maraming heart react, yung mga ganitong klase na turuan, yung mga ganitong klase ideas, mas madali siyang kumalat. So, paano natin malalaman kung totoo ba yung mga sinishare ng mga tao sa social media? We go back dun sa yung binasa natin kanina, sa 1 Corinthians chapter 15. Diba? Consistent pa yun dito sa tinuturo na gospel. Kasi kapag if it makes you feel good, most likely, okay, kailangan natin siyang bantayan. Bantayan natin na hindi lang ito gaan ng kalooban. Kundi ito ba talaga ay katotohanan na may kinalaman sa So, para sa atin, ang hope natin is mananaig pa rin ang katotohanan ni Jesus. Seryoso mo sa yung pagkakaroon ng mga false teachers. Some false teachers are easily identifiable. So, ano tawag ito?
kilala naman natin si ano, si Puyo, na nag-claim na siya ay Diyos. Diba? Na siya ay anak ng Diyos. Pero, kailangan natin mag-ingat. Kasi, sabi ni Peter, maraming mahuhumali na susundin yung kanilang mga turuan. Many will follow their sensual. Because of that, the way of truth will be blasphemed. Ibig sabihin, yung katotohanan ay babaguhin nila in such a way that will suit them. Babaguhin nila yung katotohanan para i-justify kung ano yung kanilang mga ginagawang mali. Gagamitin nila ito para actually sa kanilang hinayayaman. They will exploit you. Pansinin po ninyo, pag yung isang church na malaki, tapos yung pastor ay gusturang-gustura, bantayan po ninyo kung ano yung kultura sa loob ng church. Pag hindi ko sinasabi dito na mga mega churches, pogi na itsura ng pastor at makakalala. Hindi ko sinasabi na lahat sila hindi. Pero, sa maraming mga kaso, yung mga ganong klase ng church, yung pastor, yung talaga celebrity yung itsura ng pastor niya, malaki yung following niya online. Malamang sa malamang, malaki yung pagkakataon na ginagamit niya yung kanyang posisyon, yung kanyang pagtuturo para payamanin yung sarili. Pero magandang malaman ko dito, sinabi sa last part ng verse 3, their condemnation from long ago. So, ibig sabihin, nakatakda na, alam na ng Panginoon kung anong gagawin niya sa mga ganitong klase teachers. Hindi siya idle. So, ibig sabihin, kala nyo, baliwala lang. Pero pinapayagan kayo ng Panginoon sa ngayon. Pero merong nakaamba. Diba? Kaya yun yung isa sa mga bagay na kailangan din namin bantayan. Hinihiling namin sa inyo na tulungan kami bantayan. Na kapag yung preaching namin, hindi na tungkol sa Panginoon. Hindi na tungkol sa glory ng Panginoon. And hindi na tungkol sa kung paano tayo sumunod kay Jesus. Sabihin na yung po ako. Kasi the Bible talks about Christ. Diba? Pagkakala natin last week. The Bible is all about Christ. Kapag ginamit ko na po ang Bible para turuan kayo paano umayos yung buhay ninyo para maging hawa, I am not teaching the Bible as it should be. Alam ba natin kung paano nahuhuli yung fake na pera sa supermarket? Supermarket. Scanner. Pero actually, hindi mo kailangan ng scanner. Ang galing yung mga bank teller na na. Tapos, ano na tayo, paano sila nagbibilang na nito? Nagbabantuan sila. Katabi niya. Tapos, hindi siya nawawala sa ano. Tapos, experience ako ng gano'n. Bilang siya na tapos, kausap niya yung manager, yung supervisor. Tapos, bigla siya tumigil. Kinuha niya yung pera. Tapos, sabi niya ng ma'am, parang medyo ito. Actually, hindi siya nagsalita doon sa Kinuha niya yung bill na tapos punta sila doon sa likod. Tapos maya-maya yung taong nag-deposit, kinausap nila. Nahuli nila na yung isang 500 pesos fake. Paano nila nalaman yun? Na hindi niya i-scan, kundi hinahawakan nila. Sa tingin ba natin, meron silang pa-seminar, talagay dyan. Paano, ano ang mga features ng mga fake na pera? Ito ang mga features na dapat yung hanapin. Well, actually, meron mga ganyan. Pero, meron mas efficient na way. Kasi kung kailangan tignan mo yung bawat isang pera. Fake ba to? Fake ba to? Mahirap, di ba? Sa dami ng pera na dumadala sa mga bank tellers, there's an even better way. And that is kailangan maging pag-figure sila kung ano ang itsura, anong feel, ano yung amoy, ano yung shape ng totoong pera. They are very, very familiar with what is true. Alam kagad nila na ispat nila kagad ating yan. Kahit hindi nila makawakan, parang iba yung itsura ng agila, parang nakangiti. Itsura ng mga, kagad na yung agila. Fake na fake, di ba? Ganito rin yung kailangan natin actually gawin.
for us to spot what is fake teaching, what is not biblical teaching. Yung kapag napakinggan mo yung kanta, biblical ba yung sinasabi niya? Nakita mo yung post, bago, uy, ganun dito, i-share ko, tapos hindi ako mapaisip pa, teka, biblical ba? Kasi we need to be familiar with the gospel. Pinakita natin, 1 Corinthians 15. Familiar tayo kung ano ang sinasabi ng gospel. Familiar tayo kung ano ang sinasabi ng word about God. Diba? That while we were still sinners, Christ died for us. Ganun tayo dapat sa pagkilala kung anong totoo at kung ano ang hindi. It takes time to be familiar with the truth of the Word of God. So, mahirap, alam mo mahirap, marami tayong trabaho, marami tayong mga inasikaso. But we need to take time. We need to make time to study this. Kasi kung ahayaan lang natin sa bahay natin, tayo magiging familiar dito, hindi natin may spot kung ano yung dito. So pag meron tayong nabasa online, meron tayong napanood sa TikTok, film ng pastor, sayo pa siya. Diba? Pero hindi naman pala consistent sinasabi ng gospel. Baka mamaya tayo pwede maging diluted na faith na katuruan, ng false na katuruan. Pangalawa, alam actually ng mga false teachers, yung tinuturo nila ay pagsuway sa Diyos. Yung binabanggit ko kanina tungkol kay ACQ, kay Pastor Apollo, CQ. Marami ako ng mga napapanood na ng videos na yun nga, dahil pinapangalandakan na siya raw ay anak nito. Yung nagbabasketball siya. Tapos, kung basta pinapakita pa natin sa video. Kahit na anong bato ni Pastor, pumapasok. So, hindi ko alam kung na-edit na yun. Wala ko edit na yun. Pero basta lahat ng tira ni Pastor pumapasok. Tapos ipapakita yung scoreboard. Si Pastor nasa 100 something. Yung kalaban niya, parang mga 15 points lang. So, pala binibuild na si Pastor daw ay Diyos. Pero, nitong huli, na meron siyang mga kaso, meron siyang mga naghahanap sa kanya. Ito sinasabi niya na, nakapit niyo ako, ganito, ganyan. Kasi kung ikaw, nag-claim ka na ikaw ng Diyos, bakit hindi mo sabihin na, parang sa ako ako din? Sa pala yung Diyos eh. Bakit bigla na yun? Parang sinasabi niya na, ay, hindi ko naman ginawa yan, or hindi ko naman sinasadya. Kapag ang mga false teachers, kailangan silang i-hold accountable. Sabihin nila na hindi nila sinasadya, hindi nila nilinis. It was not my intention to harm anyone. Gusto ko lang ituro ang pagmamahal ng Diyos. Talaga ba? Talaga ba? Ayon dito kay Peter, sa verse 15, sinasadya actually ng mga false teachers, alam nila kung ano yung ginagawa nila. They forsake the right way. Kung ano yung tama, iba yung talaga nila yun. Maraming mga religions na mga grupo nitong mga huli na nagsasabing Christians sila. Or nagsasabi na meron silang bagong interpretation ng Bible. Pinapakalat nila yung nilang mga katuruan. After nila na kung mayari, nakatulog sila, ilang araw sila nagbabasa ng Bible, tapos hindi sila kumakain. Tapos meron daw nagpakita sa kanila. More or less, ganun yung consistent na may ganun klaseng backstory. Tapos, eventually, sino yung nagiging sikat sa kanilang katuruan? Jesus ba? Ang makikita niyo kung sino yung tagapagturo, gumaganda yung itsura, yan. Pero ako napanood itong isang pastor, pero hindi naman dito sa Pilipinas. Pero international na pastor. So, naalala ko yung bisita natin sa Indonesia. Kasi, mga kamagana niya, kababayan niya siguro. So, yung kanilang worship team, nakatayo sa harap, tapos nagpapray sila din. Tapos sabi ng pastor, you know what? The Lord told me to bless all of you while giving you all a car. At
talaga yung gumawa ng video, sumisigaw. Tapos yung mga worship team nila, gumugulong sa dahil hindi nila sobrang taas ang gusto. Tapos nag-cut yung camera, sa labas na ng parking lot, mga kotse na bago. At talagang pa. Oh, pastor. Si Pastor Mataya, kailan mo bibigyan ng park? Kahit Hot Wheels man lang, di ba? Pero, deliberate yun. Deliberate na sinasadya ng mga false teachers na ito yung gagawin natin para mag-benefit natin. Tinutunan ni Peter ang mga false teachers kay Balaam. Hindi ko sure kung naturo niya na ito sa Sunday School. Pero parang isa sa mga recent na So si Balaam, isa siyang propeta. Ang sinabi sa kanya ng Panginoon, sasabihin mo lang kung ano yung mensahe na sasabihin sa iyo. Pero eventually, si Balaam, nandun na siya dahil gusto nila na bayaran siya. At sinabi kasi ng mga kalaban ng Israelita, kung parin mo yung mga Israelita, babayaran ka na. So ito naman si Balaam, sumama. Ano ang bayad niya? Pero pera lang. Dumating sa point na yung kabayo niya or yung donkey, nagsalita para lang pigilan siya sa kahangalan na nakapasok. So ang pagsunod, ang pagiging isang false teacher is pagsunod sa yapak ni Balaam. Kasi ibig sabihin, pinipili mo yung pagsuway sa Diyos kapalit mo mag-direct. Instead of following Christ, you want to follow yourself. Yung kwento niyan, mababasa ko ninyo, balikan niyo na lang later sa Numbers, chapters 22 to 20. Therefore, ang pagsuway sa katotohanan ni Jesus Christ, para sa mga paniniwalang hindi ayon sa gospel, yung sabihin, it is a deliberate na pagkakatibag kay Kristo. Ang term na ginamit ko dito is apostasy. Yung pagtalikod, pagpaglayo sa Diyos. Walang excuse na masasabi na, sorry Lord, hindi ko sinasadya na tumalikod sa inyo. Kasi ang sasabihin ng Panginoon, ginusto mo yan. Ginusto mo yan. Following false teachings can lead to serious consequences. Kaya nagkakaroon mo. So, ang hope natin po dito, hindi tayo pababayaan ni Kristo na mahulog sa mga paraan. Kasi yun nga nanggaling na tayo mula. And dahil sa biyaya ng Panginoon, iligtas niya tayo mula. So, yun nga, apostasy. Kung titignan natin dito, sa verse 20, after they have escaped the defilements of the world to the knowledge of our Lord and Savior, Christ, they are again entangled in them overcome. The last state has become worse for them. Kung babasahin mo dito, parang ang una mong may ma-isip is kapag pala isang Kristiyano, hindi ka pa rin sure. Pwede ka din bumalik, pwede ka pang bumagsak. Pero actually, hindi yun yung gustong sabihin dito ni Peter. Kasi nasabi dito ni Peter na yung mga tao na alam mo sila ay matutad na Kristiyano. Tapos yun pala, yung buhay pala nila, yung actual na buhay nila, ayon sa case in point. Maraming beses na po na nire-refer ko natin sa mga magaling na pastor of his generation, si Pastor Ravi sa Karaya. So actually, to the point na ako din, nagkaano ako sa kanya. Tinitingnan ko siya na isang magaling na maganda. Nung namatay siya, naglabasan yung mga allegation na patunayan that he was actually involved in sexual immorality. So third party yun. Paano ang isang tao na papahayag ng tungkol sa iyo is actually nakakabuso pala ng diba? Na namumuhay pala na in such a way na hindi kaaya-aya sa glory ng Panginoon. And ako po, personally, takot po yun. Na kasi kung nagawa niya yun, kaya ko nang gawin. Kaya ko. Pero ang maganda po dito, sa verse 22,
Ito yung pinote ni Peter yung kung kasabihan. Na yung aso na bumabalik dun sa kanyang sinuka. And yung baboy na nilinisan mo na, pinagagawa mo na, saan babalik yung baboy? Buti ka na. Diba? Mas gusto niya doon. Bakit ito yung bagay na sinabi ni Peter? Remember, sa kultura po ni Peter, kanya po mga Hebreo, nung time na yun. Itong ang aso, hindi ka tulad sa atin, ang aso, part of the family. Dati tinutulog na ako, aso, baby ko. Alam ko, may dalang bata. Nakakita ko kami, naka-stroller. Ay, pagtingin mo sa alam mo bata, ang naman, yung wala, either pusa or aso. Pero ang aso, in their culture, considered unclean. Kapag ka tinawag ng aso, yung suso yun, para ka ng minura, para ka ng sinupa. Kasi ang aso sa kanila, mga scavengers, and hindi sila domesticated. They are mostly wild. Kaya sila considered na unclean creatures. Tapos, ganoon din ang baboy. Ang baboy, kasama doon sa mga list ng mga hindi pwedeng kainin ng isang puso. So, ibig sabihin, kahit na makita po natin na ang isang Kristiyano, parang siyang Kristiyano, actually, hindi siya nagkaroon ng pagbabago sa kanyang puso. Okay? Walang yung tinatawag na regeneration ng nangyayari. Kasi yung aso na binalikan niya yung sinuha niya, unclean na siya, binalikan niya pa kung ano yung unclean. Kasi yung baboy, ay dilinisan mo yung baboy, pero babalik siya sa ulit. Kasi hindi talaga yung nangyayari. Yung tao niya. So kahit na magpanggap siya na isang tupa, baboy pa din siya. Babalik siya sa kanya. Pinanggalingan. Kapag isang kilala natin believer, and we know of people, yun nga, si Pastor Ravi, Bill Hybels, marami pa actually ng mga celebrity, mga Christian, na nagsabi na, hindi, aalis na ako sa ganyan kong parang, huwag din natin siya nakagad na i-judge na hindi ka pala binago ng Panginoon. Wala sa atin yun. Hindi natin alam kung ano. Pero, ang rule na sinasabi dito ni Peter is hindi talaga sila binago ng Holy Spirit. Maaaring nagpapanggap lang sila para mag-play. So, ang hope na meron tayo dun sa mga tunay na kilala kay Jesus Christ, makakaasa na tayo na hindi niya tayo iwan or ibitiwan. Maaaring nagkakamali tayo from time to time. Pero ang mahalaga, nararamdaman natin hindi na lumapit kay Jesus na mga tao. Sabi ng isang pastor, kapag nararamdaman mo pa sa puso mo, nagkasala ka, nararamdaman mo pa sa puso mo na, Lord, kailangan ng forgiveness. Yung joke na kailangan mo humingi ng tawad sa Diyos. Pasalamat ka doon. Kasi ibig sabihin, buhay pa. Lumalaban pa yung puso natin. Ibig sabihin, binabago ng Panginoon yung ating puso at puso. Kasi pag dumating na sa point na okay na yun, napatawad naman ako, gagawin ko lang ng gusto ko. Ibig sabihin, hindi mo talaga naiintindihan kung ano ang grasya. Hindi mo naiintindihan kung ano ang grasya. Pero isang kasabihan nila, only dead fish swim with the current. Yung mamatay na isda, yun lang yung nagpapadala sa agos. So kung tayo, magpapadala na tayo sa agos ng mundo, ibig sabihin, patay na yung agos. So we need to struggle. Kailangan natin struggle in the sense na ipaglaban natin na lumapit tayo. Ipaglaban natin na tayo bumalik sa kanya. As long as struggle ka laban sa kasalanan, sabihin binabago tayo ng para unti-unti maging katulad natin. Pangatlo, tandaan po natin na God is not watching from a distance. God is watching us. Hindi siya malayo. Hindi din natutulog ang Diyos. Papakita niya ang kanyang kabanalan at ang kanyang pagkawan. Yung sa verses 48, balikan niyo po niya later. Yung tinatawag na Rabbinic formula. Ibig sabihin,
kumuha si Peter ng isang minor na idea para suportahan ng isang major. For example, sa verse 4, sinabi ni Peter na kung ang Panginoon hindi niya pinakawalan yung mga angels na nag-fall, how much more? Diba? So yun yung minor idea, yung mga angels na nag-fall. Yung major idea, ito, abangan natin. Sa verse 5, si Noah, di ba? Kung si Noah iniligtas mula sa ganitong mundo at pinunaw ng Diyos yung buong mundo, how much more? Okay. Sa verses 6 to 8, kung ang Panginoon niligtas si Lot sa gitna ng mundo at masama, immoralidad ng Sodom at Gomorrah, how much more? Ito yung how much more. Makikita natin sa verse 9. The Lord knows how to rescue the godly from trial. Okay? So, ibig sabihin, ang Panginoon, hindi siya natutulog. When He sees falsehood na nangyayari sa gitna ng church, hindi ibig sabihin na pinakabayaan tayo ng Panginoon. Kundi, dadating ang Panginoon na lahat, dadating ang panahon na lahat ng ito ay subject to judgment ng Panginoon. Ubasa po tayo na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo panakalimutan. Kasi mas madali actually na maghinayang na parang wala na papakialaman ito. Diba? Pinapalitan niya yung mga katotohanan tungkol sa Bible, yung mga katuruan ni Cristo, sinasabi na ano maganda na ideas yan, pero mas maganda yung kagaya ng ginawa ng Panginoon sa mga fallen years. Dun sa paggunaw niya sa mundo with the flood, yung pagligtas niya kay Noah, kay Lot, sa pagsira niya sa Sodom at Gomorrah, ibig sabihin ng Diyos hindi siya natutulog. Alam niya kung paano ligtas tayo mula sa ganitong klase falsehood. So pwede tayong dumating sa Kanya, siya ay kikilos ayon sa Kanyang kagustuhan para sa ikapagwalhati o ikakarangal ng kapitan. So paano ito nag-a-apply? Yung pag-asa po natin, again, sure tayo na ikaligtasan natin. Ito talaga yung actually pinaka-tema letters ni Peter, even sa First Peter, and then dito po sa pangalawa. Yung message niya is that ano man ang mangyari, we are securing. Sa gitna ng persecution, or yung pagdami ng mga false teachers, we can be sure that we are safe and secure sa mga kamay po ni Jesus Christ. And yung katotohanan na ito po yung dapat na maging proof natin. Ito yung dapat na pinangahawakan natin sa araw-araw. So, ibig sabihin, yun, actually, kaya natin siya binasa kanina. Yung, the sun will not strike you by day or by night. Hindi ibig sabihin dito na, pwede ako maglakad dyan, hindi ako mga-heat stroke. Hindi yung ibig sabihin nun. Kung yung kapatid ng tubig, pagpayong ka, maglakad ka sa silong, hindi ibig sabihin na invincible tayo. Hindi. Ang ibig sabihin is that, ang assurance na kahit na ganito ka-init yung panahon, kahit na ganito ka-sama, yung pakiramdam natin, hindi ka pababayan. Pero hindi lang yun yung sinisiguro ng verse 2. Kasi sa verse 9, to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. So, hindi na tayo nililigtas na Panginoon mula sa falsehood na pwedeng umano sa atin, influensya sa atin. But, alam ng Panginoon kung sino yung dapat managot. Kailangan lang natin na umasa sa Kanya. Kasi itong pagkalat ng mga false teachings, hindi ibig sabihin dito na dahil wala nang pakilang Panginoon. Hindi. Actually, hinahayaan ng Diyos na yung mga ganito umabot sa kasabdulan. Akala lang ng mga nagtuturo sa pagdinay nila kay Kristo, akala niya sila na yung mas hindi naman pala totoo yung Diyos. Ba't hindi niya ako ginagato? Gantay ka lang. Gantay ka lang. Ang totoo, hindi naman sila makakakilos kung hindi sila nangyayari. May isang pastor na nagsabi na si Satan, parang lang siya aso. Yung extent kung na siya makakaabot is kung gano'n lang pinapakawalan ng Diyos yung tali. So si Satan nakatali sa liit.
yung hassle na hala ni Satan siya yung control sa lahat. Irerendahan siya ng kamay ng we can take part in this. Makakaasa tayo na tutupagin ng Diyos na. So, in closing, di ba, talaga kayo yung mga phishing scam. Ingat tayo sa mga phishing scam. May dadating sa iyo na link either sa hindi na magulat na ako sa messenger, meron na nagpapadala. Ito sino to? Message natin. Sino ko nila? Dati sa text lang, di ba? May mga links na magsasabi na yung account mo, madidelete. So therefore, kailangan mong i-enter yung account mo sa ganitong page. And yung pag tinignan mo yung page, mukha siyang legit. Mukha siyang legit. Nandun yung logo ng company na sinasubscribe mo. Yung dati, may mga typo errors. Ngayon, hindi na. Tama na yung grammar. So mukha talaga. Pero, kunin yung information. And eventually, kunin yung pera mo. Kunin yung contacts mo. Para gawin yung kanilang mga bagay na mali. Para maiwasan natin yung mga ganitong mga klase ng mga scam, kailangan maging familiar tayo sa brand identity. Diba? Na alam mo na, pag nakita mo yung message na, text ko na ganito si ganito. Or yung tao na, yun yung ano ng budol eh, di ba? Nandito ako ngayon sa hospital, emergency, ganyan nila. Umaasa sila, kapag tumasa yung emosyon mo, hindi ka makapag-isip. Pero pag nakita mo, dito ba talaga mag-text siya, no? Mapapaisip ka. Kasi, kaya natin nagagawa yun kasi we are so familiar with the people, the person sending the message, the brand sending the message. Alam natin yung voice. Sa ganitong paraan, mas madali natin ma-identify kung ano yung scam. And it's also the same with friends. We need to be familiar with his voice. We need to be familiar with his words. Familiar tayo dapat na yung kung ano yung tamang interpretation ng sinasabi. Para kapag nakita natin online, nakita natin sa na may nagsasabi ng ganito tungkol sa ganyan. Papaisip ka na, ito ba yung isa? Namnamin natin yung katotohanan na hatid sa atin ng salita. Dito tayo umugot ng pag-asa para sa kanila. So may mga tao sa paligid na hindi pa nakakakilala ko. Make sure na tama yung gospel na binibigay natin sa kanila. Sundin natin ang yapak ni Cristo, huwag yung yapak ni Balaam. Ang yapak ni Cristo patungo sa eternity. Umasa tayo sa kanyang kakayanan that He will preserve us, that He will make us secure hanggang sa kanyang pagbabalik. Actually, magandang malaman po natin that para malaman natin kung alin yung fake at alin yung totoo. Kaya po natin niliwanag ni the light of God in His Word. Kaya sinabi sa Psalm 119 verse 25, your word is a lamp to my feet and a light unto my path. Kasi kung babalik po tayo dito sa salita, that is how we see the truth of Jesus. Naliwanag ni Cristo na nagpapatunay kung totoo ba or what yung mga bagay na pinangahawakan natin. Panghawakan natin yung pagkuhanan ng kanyang salita. Kaya na ito ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Let us embrace the truth of Jesus Christ. He's our God and He is our living God. Manalangin po tayo.